Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ahoy! Magandang araw po and welcome pong muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan din po sa flagship station ng PBS-BBS Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 738 kHz, tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng Amoso at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok o nakikinig sa atin. Alagang Amoso, dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, so last week po ay napag-usapan natin ang napakagandang topic tungkol sa kabataan, ang pag-asa ng industriya, empowering the youth in maritime. At nakasama po natin ang ating kaibigan sa industriya na si Mr. Irene Bernard Balinis, ang International Maritime Organization Youth Ambassador, at napakarami din po niya mga advocacies na ibinahagi sa atin. At ngayon nga, alam ko nasa UN siya sa UN event siya sa France, no, to represent the Philippines and the seafarers, young seafarers in the world. So, again, best wishes and greetings po kay Mr. Irene Balinis, the former IMO Youth Ambassador. So, this week, ang topic naman natin, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga napakahalagang serbisyo ng AMOSUP para sa mga seafarers natin, sa ating mga miyembro. Ang AMOSUP Sailors Home. Kilalang-kilala po to ng mga miyembro natin. At kahit na malayo man sa pamilya, may tahanang matutuluyan ng ating mga mandaragat pagkababa ng barko or pagpasakay sila, or kung may training sila, no, may mga pagsasanay sila, or meron sila mga kailangan asikasuhin sa Maynila, or sa iba't ibang panig din ng bansa kung saan po merong Sailors Home ang AMOSUP. Mamaya po malalaman natin kung ano-ano ba yung branches ng AMOSUP Sailors Home. Kaya makakasama natin ang dalawang masisipag at talaga namang very dedicated po, no, hardworking staff ng AMOSUP Sailors Home Manila para ikwento sa atin ang serbisyo, ang tulong at ang kwento sa likod ng serbisyong ito para sa mga Pilipinong mandaragat at of course mga miyembro ng AMOSUP. Let us all welcome to the show ang AMOSUP Sailors Home OIC na si Ms. Miriam Alea and AMOSUP Sailors Home staff si Mr. Carlos Ragual. Welcome po to Alagang AMOSUP. Mapagpalang araw po sa lahat, sa atin po mga magigiting na AMOSUP member, sa ating mga AMOSUP officials po, magandang hapon po, at sa lahat po ng mga tagapakinig po, good afternoon po sa lahat. Alright, Sir Carlos. Good afternoon po sa lahat ng ating magigiting na mandaragat na nakikinig at nakasubaybay sa ating radyo, at ganun din po sa bumubuo ng AMOSUP, sa officers at sa mga members at doon po sa ating mga staffs. Okay, maraming salamat po. Salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin, Miss Miriam and Mr. Carlos Ragual ng AMOSUP Sailors Home Manila. Alam ko, very familiar yung faces nyo para sa mga miyembro natin kasi kayo yung unang-unang bubungad sa kanila, no? Pagpasok nila, pag mag-check-in sila sa AMOSUP Sailors Home Manila. Okay, so tungo na tayo sa diskusyon natin ngayong araw. Maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano ba yung layunin at mga yung serbisyong inaalok sa AMOSUP Sailors Home para sa mga AMOSUP members? Okay. Ang layunin po ng Sailors Home ay para po mabigyan po ng maayos, ligtas po at komportable pang matutuluyan ng ating magigiting na miyembro ng AMOSUP, lalo na po sa mga bagong baba, sa mga pasampa pa lang po, at saka po sa mga nag-undergo ng training, medicals po. Ayan po yung mga
isa po sa ating mga layunin ang mabigyan sila ng maayos na matitirahan. At ang mga serbisyo naman na po ito, ang AMOSUP Sailors Home po ay nag-o-offer ng free daily continental breakfast po, araw-araw po ito. Free transport service po, Sailors Home po, papunta po sa airport. Meron po tayong 3 trips po sa umaga, isang trip naman po sa hapon. Di bali, pupunta lang po sila sa counter, Sailors Home counter po, para po magpalista po kung kayo po ay sasakay, maaring pasampa po ito or pauwi po ng probinsya. Meron din po tayong mga free gym po or recreational room, recreational facilities po para po sa kanilang body fit po at na maayos po yung kanilang pangangatawan. Meron din po tayo sa loob mismo ng Sailors Home na mga washing and drying po, na maaari po silang mag-hand wash, maaari po silang gumamit ng unit para po sa kanilang kagustuhan kung ano man po ito. At meron din po tayo mga study room po sa bawat building po, na which is meron po tayong 3 building. Kada building po may mga study room po tayo na maaari po silang mag-aral or mag-online training po, at may mga wifi naman po ito. So, okay, Sir Carlos? May dagdag ko na lang din po, lahat po na mag-check-in sa Sailors Home, provided na po yung linens, yung towel, yung bedsheet, pillowcase or pillow, at saka yung blankets. And we also offer po pre-coffee until 8 p.m. Meron naman tayong coffee. And meron na rin tayong mga Zumba. May mga schedule na rin tayong Zumba. Mga Zumba classes. So, linawin natin, no, sa dami po nitong mga in-offer nating services, lahat po ito ay free. Po, ito po ay walang bayad po. Para sa mga miyembro, Yes including po, the breakfast, the daily breakfast and Yes the po. coffee. Actually po, itong daily continental breakfast natin, in every Wednesday, para maiba lang po, kasi pag continental, which is bread and kung ano man po itong palaman natin. Kapag ka Wednesday po, meron po tayong mga special na niluluto, like chicken sopas, ganyan po. Wow. Mga iba't iba pong pagkain tuwing Miyerkules po. Ayan, o, di ba? Para po mabusog natin po sila. Oo, board and lodging, tas may free food, may breakfast pa na kasama, at saka yung transportation, Yes mahalaga po po. yan dahil Malaki rin paminsan po, ang hirap yan. na yun mag-hail At ng... saka po, kumbaga po, yung trust po nung pasahero po, at least kung may maiiwan man po sila, Yes. alam po nila kung saan po nila babalikan. Oo, tsaka ang hirap kapag dami mong bagahe, hindi ba? opo, yun nga Oo, po. hahanap ka ng malaki-laking sasakyan para pumunta sa airport. Tsaka mahal din po, kumbaga, Yes, correct. pricey din po yung Oo, napakadami palang perks po ng AMOSUP members pag naka-check-in sila sa Sailors Home. Okay. So, bukod po sa Manila, saan pa po yung mga Sailors Home na branches natin? At ilan po yung kabuuang kapasidad or bilang ng mga seafarers na kayang i-accommodate ng bawat branch? I understand sa Manila, we have, gaya po nung na-mention nyo kanina, 1,000. we have three Sailors Home facilities in Manila, and this is located along Cabildo. Yes, Intramuros, Cabildo po. In Cabildo Street, Cabildo Intramuros, Street, Manila. Intramuros, Manila. So we have the Sailors Home Main, Sailors Home Annex, and Sailors Home 3. So ano po yung capacity na tong Sailors Home facilities natin? Regarding naman po sa Sailors Home capacity, sa Manila po, all of 3 buildings, we can accommodate almost 1,000 members Oh, wow. for the 3 buildings. And we also have different branches. We have total 5 branches sa buong nationwide. Meron po tayo sa Cebu na kaya mag-accommodate ng 150 na miyembro. At meron din po tayo sa Davao na kaya mag-accommodate ng 54 members. At meron din po tayo sa Iloilo na kaya mag-accommodate ng 45 members. And meron din po tayong bago sa Bacolod po, yung extension facility natin, na kaya din po mag-accommodate ng 44 members po. Oh, okay, and then meron tayong under At construction saka, na idagdag ko lang din po dito po, ang Sailors Home po ay pwede po rin mag-accommodate ng babae po. Meron po silang separate room para po from male po. Okay, so women seafarers Yes are po, also men and welcome. women po. Meron na ring mga Yes. rooms, Kaya accommodation yung sa mga Sailors girls po Home. natin na pwede po tayo, basta po punta lang po kayo sa amin, sa mga babae po. Okay, so meron pala tayo sa Manila, about 1,000 seafarers ang kaya ma-accommodate ng 3 Sailors Home natin sa Cabildo Street, Intramuros, Cebu, Iloilo, Davao, Bacolod, and
I think may under construction tayong Yes, facility sa Cagayan de Oro. CDO po. Okay, nationwide na talaga tayo. Yes. Okay. So, bukod po sa mga nabanggit nyo, no, because I know that the AMUSUP organizes activities, events, hindi ba? Every month, end of the month, merong Yes. seafarers. Every end of Friday, end of the month. Parang kung sa Tagalog po, tuwing huling Friday ng buwan. Parang ganun po. Basta pag Meron. Friday po siya, meron pong ino-organize yung ating boss ng para po sa mga seafarer po yung naka-occupants po sa Si Sailor's Dr. Home. Oka, ang ating Apo. president, nag-organize ng Yun. seafarers Sila po party. yung party po. So, ang uma-attend dito usually mga Yes naka-check-in po. sa ating Opo, sa Sailor's Sailor's Home. Home po. So, usually free Marami food, pong, entertainment, and Marami din paraffle. pong mga raffle. Yes. So, yung ano naman, di ba, meron din minsan mga talk. Yung mga Ay, opo. May mga talk, mga meron forum, din po silang seminars. meron din po doon once a month po, ito pong Stimula po na bibigay po sa atin ng livelihood parang seminar po. Seminar. Tuwing, once a month lang po ito. And then meron din po tayong si hospital po, si Siemens Hospital. Nagki-cater din po sila ng basic life support training. Tsaka po yung standard first aid po. Na once a month din po ito, di bale. Dalawa po ito pala, BLS at saka SFA every month po. Depende po sa schedule po ni Department of Health. Kasi si BLS po, parang kinikater po ni DOH. So, Kaya- libre din to Ay, for, opo. Ito for po ay libre po yung the occupants of Sailor's libre Home. po ang lahat, certificate, yung may ID din po sila, free food din po, mabubusog din po sila doon. At maganda po, naranasan din po naming umattend doon. Marami po Basic tayong life matutunan. support. Opo. Ang gandang ano nito matutunan. CPR po, opo. Hindi lang para sa workplace, pero kahit pag kasama mo yung pamilya mo, Opo, may marami gantong po skills ka, talaga. very useful. Pwede niyo po rin i-apply ito sa ibang lugar po kung kinakailangan po. Libre pala ito sa Sailor's Opo. Home, ang BLS, Basic Life Support Training. Ito po At ay saka yung galing mga, po kay Dr. Franklin Ang. yes, shout out. Okay. At saka yun nga, yung mga livelihood Opo. seminars naman ni Sa Yan Stimula ang Marino po, Productions. I think. Yes, ni Miss Mariao. Shout out again. Hey, Miss Mariao. Ayan, so ang dami palang nangyayari sa Sailor's Home. Ang daming pwedeng gawin. Hindi ka mabobore talaga. At saka, yun nga, bukod dun sa mga free services. At saka nabanggit mo kanina, may gym, may benefit din na pwede kang gumamit ng gym. Yes po. Oo, Sa mga for gusto pong free, mag-gym. recreation. May sauna po tayo doon. Sauna, May oo. Sauna po ba? O sauna? Sauna. Oh, libre din yan sa mga Opo. members, no? Miss Sa Miriam, member po salamat tayo. for sharing, no? So, siguro kung meron sila mga questions, pag mga ganito ba, Miss Miriam, kailangan ba mag-register? May Hindi palista naman ka na ba po, basta doon? po may AMUSUP ID po tayo. Pero Maaari dun sa naman mga BLS, yung sa mga BLS po, punta lang talk, po sila seminar. sa Sailor's Home counter po. Oo. Or pwede rin po pwede po silang tumawag sa ating mga numbers po. Sa hotline. Opo. Tapos siguro mamaya pwede mo pong i-share sa Ay, amin, opo. Miss Miriam, yung, Opo. or Sir Carlos, yung email address ninyo, kung Yes, saan sila pwede mag-inquire, kunyari mga interesadong umattend dun sa mga nabanggit nating seminar trainings. Okay. So, sino-sino po ba yung maaring manatili sa Sailor's Home? At saka gaano katagal sila pwede magstay? Tsaka yung mga, ano ba yung mga requirements, yung mga kailangan nilang documents, o ano ba yung proseso nyo po to reserve a room or a space and accommodation po. Lahat po ng AMUSUP member, lahat po ng AMUSUP na magigiting na miyembro po ay maaari pong gumamit po ng Sailor's Home. Kung meron po kayong AMUSUP ID, ito po ay sapat na upang makagamit po kayo ng Sailor's Home. At kung wala naman po, meron po tayong pwede niyo pong ipakita sa amin ng Seaman's Book, previous contract po, at kung walang-wala po talaga, kahit na ano pong dokumento na nagpapatunay po tayo na isa pong AMUSUP member. Siguro highly encouraged din to get their AMUSUP ID. Ay, opo, dapat kailangan po at mahalaga po yung AMUSUP ID po. Para po hindi po sila mahirapan din. Oo, to avail of the Opo. services. Kahit sa hospital din po, yun din po yung AMUSUP hinahanap ID. nila. Kasi Madali sa- lang naman, hindi di ba? po. Parang 2 weeks ago yata, yun yung topic natin dito sa alagang Madali lang AMUSUP. din naman po Paano kumuha ng
ID. Katapat lang ng Opo. Sailor's Home Annex. Tawid lang. Kumbaga, Tawid lang. konting kembot lang Kaya- po sinasabi po namin. Ando na yung record section, Opo, pwede na silang andyan lang kumuha po. ng AMOSUP ID. So yun, tama yung mga dokumento na banggit na ni Miss Miriam. So, doon naman po tayo, gaano ba katagal pwede magstay? Talaga pong ang AMOSUP Sailor's Home po, ang pinaka-maximum length of stay po natin is 30 days. Pagka po 15 days muna po, for the meantime, 15 days po muna ang ibinibigay namin. Tsaka po pwede po sila magpa-extend up to 30 days with the approval po ni Captain Felix Rebustes. Ang ating Vice President, Yes po. si Captain Felix Rebustes. Okay, so kapag 15 days. Opo. 15 days First ang 15 days first po 15 muna. days, and then if they need to extend, susulat lang po ng Mas letter. kinakailangan pa po nila ng panahon, maaari po namin silang i-maximum. Kunyari, na-delay yung Opo, yung kadalasan po talaga yung delayed po talaga yung problema natin. kumbaga, oo. So far naman po, nabibigay po ni Sailor's Home ang kanilang mga request. Okay, so salamat po dyan. Tapos Okay, ma'am, yung sa reservation Reservation. naman po, at least, yun nga po, inire-request din po namin sa lahat ng mga nag-check-in or nag-i-inquire na kung baka lang po na may panahon sila magpa-reserve at least 1 week before po. 1 week before magpa-reserve. Para Kung alam, po maging maayos Opo. at maproseso po yung ating mga sistema po sa loob kumbaga, ng kung Sailor's. alam na nila kung ano yung dates na kailangan sila sa Manila, i-book na Kasi nila agad. nakakahiya din po sa part namin na kapag ka po yung wala po silang reservation, tapos dumating po yung time na puno po tayo, nakakaawa naman po. Kumbaga parang, di ba po, from Mindanao ka pa po ba or what? Parang syempre, So, better to call mas in maganda advance. po talaga na, Oo. yun po, magpa-reserve po. Okay. So, alam ko po merong bagong dinevelop na portal si AMOSUP para magpa-reserve sa Sailor's Home. Opo, Ito yung SAIS. tinatawag na Opo. Sailor's Home Online Reservation Reservation System. Dinevelop ni Mr. Nixon. Opo. Okay. Ay, si Sir Carlos naman po Okay, yung Sir Carlos. So, pa-explain niyo po sa amin yung Sailor's Home Online Reservation or SHORE system. Okay. Okay po. Ang SHORE po, yung Sailor's Home Online Reservation System natin, ito yung bagong dinevelop ni IT sa atin para mas mapabilis yung ating reservasyon. Ang kagandahan po kay SHORE po, ito po ay isang link na nakadirect na sa ating app or website at directly pwede na nilang input yung data nila doon at within the day or the next day makaka-receive sila ng confirmation na naka-reserve na sila. Mas bilis mabilis po ito kumpara sa ating dating nakagawian na reservation na kung saan kailangan nilang tumawag gamit ang kanilang landline or mag-email. Dahil sa email, meron pa po yung conversation flow. Yung back and forth. Yes po, hindi katulad dito na direct na magpa-pop up Direct na sa talaga, ating mabilis dashboard Confirmed na. at makikita natin kagad yung kanilang request and we can respond within the day po. Wow, ang bilis ng SHORE, Tsaka Yes, bilis ng SHORE system. Ang confirmation po ng reservation na ito ay makikita po nila sa inilagay po nilang email address. Nice. So, gumagana na po ito. Ongoing Opo, na po yung gumagana SHORE. na po at talaga pong marami na pong gumagawa din. Wow, okay. So, yan yung mga members natin na gustong mag-check-in sa Sailor's Home, pwede kayo mag-check-in online through the SHORE, Sailor's Home Online Reservation System. Pwede rin i-check yan sa AMOSUP official Facebook page and group natin. Ipopost natin yan or I think soft launch pa lang yung SHORE system natin. So yun, nire-recommenda natin para mas mabilis yung inyong reservation. Tsaka madali po din namin ma-verify siya kasi pagka-call po kasi, yung hindi naman po sa yung the way po na yung pag-spelling po ba, mahirap pong sa CBA list natin. So pag dito po kay SHORE po, kung ano po yung tinipe nila, yun na po yung makikita namin. Madali po siyang i-verify. Okay. So, paano po to? Kailangan po ba ng ng desktop computer pa o laptop? O pwede sa cellphone? Lang po. Pwede po sa cellphone. Madali lang po. Opo. Mabilis lang talaga. Mobile. Any gadget that they have. Pwede rin sa iPad. Pwede rin sa basta cellphone. may wifi po. Basta may wifi, pwede. Link lang siya. Okay. So, go ahead, sir. May dagdag ko lang po ang requirements natin para sa SHORE bukod sa personal data po nila is yung kanilang AMOSUP ID or
maaari din po nilang i-attach alternative yung kanilang Siemens book or even previous contract or any other documents na maaaring makapag-patunay ng kanilang membership or proof of membership. So I suppose meron din ditong data privacy consent Meron po. Yes this po. is in Bago compliance po with the mag-start. Data Privacy Meron Act because I'm sure na na to sa legal department natin dahil ang AMOSUP talagang very tayo particular tayo Totoo sa po data yan. protection ng ating mga members. Shout out kay Attorney Zamora. May data Kaya privacy kaya policy. rest assured kung kapag gagamitin niyo yung shore system natin, protektado yung Yes inyo po, pong ang mga kanilang, data. Yes po. Okay, that's very good. So, jump naman tayo sa next natin, no? Yung mga ito kasi mga frequently asked questions din eh. Kasi syempre yung Sailors Home sa ating social media yan maraming tanong hindi ba kung Yes. paano ba o at least now we know na mas mabilis na yung proseso ng pag-reserve ngayon sa ating Sailors Home. So paano niyo naman po sinisiguro yung kaligtasan, yung comfort ng mga seafarer natin na nagsistay sa Sailors Home. Lalo na yung mga bagong dating. Syempre, pagod na pagod yung mga yan kakarating lang nila from a long haul flight. So, how do you ensure po their comfort and safety sa ating facility? Sir Okay Carlos. po. Dito naman po sa comfort, upang mapanatili natin na ligtas at komportable ang ating matutuluyan, unang-una, pinapanatili natin ang kalinisan at dagdag ko na lang din po yung check-in time natin, lalo na po dun sa mga bagong baba. Pwede sila mag-check-in 24/7 po. Oh, wow. Okay. Kahit madaling araw po and kahit sa susunod na araw na po iproseso yung kanilang documents po the next day. Para nang sa ganun, mas komportable Makapahinga para na sa sila. kanila dahil pagod na po yan galing sa ibang bansa. At upang mapanatili rin po ang seguridad sa ating pasilidad, meron din po tayong mga security devices, mga CCTV cameras, smoke detectors, fire alarms, Kompleto tayo and security dyan. personnel. And also, we are always keep reminding them to always wear their ID para ma-prevent din natin yung mga other incident na maaaring mangyari pag tayo ay napasok ng tagalabas. At meron din po tayong upang mapanatili din natin na ligtas, minsan meron tayong mga bagay na nangyayari sa ating Sailors Home na hindi nating inaasahan. Like accidents na maaaring magdulot sa ating mga membro ng masugatan or may nadulas. Meron tayong lahat ng frontis natin is certified po sa katulad nga nung training natin ni Standard First Aid and lahat BLS. trained. Wow, Meron okay. po tayong first aid kit at First aid. sertipikadong tao upang mag-handle To ng respond. mga ganitong pangunang lunas. At meron din tayong malapit na ospital na maaari nating maidala kung sakaling mas nangangailangan pa ng mas tinding panlunas. AMOSUP Siemens AMOSUP Hospital. Siemens Hospital po. Opo. So areglado talaga lahat para sa mga AMOSUP members. Mula sa comfort, sa mga basic needs nila sa Sailors Home hanggang sa health and safety covered lahat Okay, very good pala ang At maidagdag ko na lang din po pala, nakalimutan. Kagaya ng sinabi kanina ni Ma'am Miriam, meron din po tayong gym and recreational facilities na naglalayon na mas mapanatili nila ang kanilang magandang pangangatawan at malakas na Kalusugan. pangangatawagan o Ang kalusugan lalim ng din, ating ma'am. magigiting naman daragat. Yes, oo. Bongga yan kasi talagang bongga yan. Kasi 'di ba dun sa may iba na you have to pay pa Opo, for a may gym mga ganun po membership. talaga. Ito kung AMOSUP member ka, free na yung gym membership mo. Oo. Pati breakfast, lahat na, pati first aid and everything. And yun nga, 'di ba? Madalas pa tayong merong seafarers party every month, merong 'di ba? Tapos free entertainment, food, everything. Talagang Lahat na po. kompletos recados pala tayo sa Sailors Sobra-sobra Home. na po. Siksik, liglig at umaapaw. Okay. Thank you very much. So, ano pa po yung mga ibang plano na sa Sailors Home or yung mga ongoing na projects para mas ma-improve pa po natin lalo yung services natin sa Sailors Home para sa mga members natin? Actually, Miss Camps, ito pong mga buildings po namin talaga. Yung ito po kasing si Sailors Home 1, galing lang po siya sa bagong renovate lang po siya. So, lahat po nang ni-request itong ating mga member po na tumira po sa Sailors Home Main,
ibinigay po natin to kay Doc Oka at ito naman po ay sinangayunan niya at yun nga po, pinagawa niya po kagad para po sa mas maayos at masayang pagtira sa mas Sailor's komportable. Home. Kasi alam ko yung Sailor's Home may elevator na eh. Ngayon po ay may elevator na dati po ay grabe yung pawis mo pagbababa ka. So ngayon elevator na tayo. Nakadiyos ko po. So lahat na ng Sailor's Home lahat natin na po ngayon ay meron may ng elevator. na po. Wow. So upgraded na po tayo. So at ang mga loob naman sa loob ng kwarto naman po hindi na po siya ganoon kadami. Kumbaga binawasan na rin po natin para po mas kumbaga, mas maaliwalas po yung paligid. Tsaka yung ventilation. Yes po. At tsaka, every floor po, kung dati po itong Sailor's Home 1 ay, yun nga po yung laging sinasabi po ng mga dati nating mga nakatira doon na, ma'am, padagdag po tayo ng banyo. Sige po. Meron na po every floor. Hanggang ground floor po, dinagdagan na rin po natin. O, diba? Ganyan si Amo Soup. Doc, thank you po. Doc Oka. Thank you, Doc. Nakikinig, hindi ba? Nakikinig sa mga feedback. Mahalaga po yan. Dahil, of course, at the end of the day, yung serbisyo naman para talaga yan sa mga miyembro ng Amo Soup, para sa mga seafarers natin. Napakahalaga na talagang mindful ang ating Sailor's Home staff, ang ating Amo Soup leadership sa comfort, 'di ba? May malasakit sa mga seafarers na gaya nung gano'n, na kapag alanganing oras yung dating nila kesa yung kasi 'di ba minsan sa mga ibang facilities, kailangan mo pang ilabas lahat ng dokumento, ganito, yung filling up of the forms. Sa amin naman. Oo, sa inyo, pahinga ka muna. Diba? Pahinga ka muna. Bukas tayo mag-usap. Bukas tayo mag-usap. Basta may Amo Soup ID po tayo at saka po Seaman's Book na may bibigay. Bukas, pagising mo, alika na po. Oo, napakagandang initiative niyan. Oo. Kumbaga, it's a very simple gesture, pero malaking bagay yan eh. Lalo na kapag pagod ka, di ba? Ang hirap kaya bumiyahe. Tapos ang dami mong bit-bit. Di ba? Yung jet lag po. Yung jet lag. Oo, parang diba? lula pa po sila pag ganun. Oo, kasi pag ganyan, parang higang-higa ka na eh. Parang pwede na ba tulog na lang. Okay. That's a very, yes. May dagdag ko lang din po. Yung din po sa ating, hindi na to plano actually, ginagawa na po natin. Almost, I think almost 2 years na po, yung ating Amo Soup Contact Center is malaking tulong din po sa ating mga seaman dahil dati po, pag magpapareserve sila, ang kanilang gamit ay landline. So, kailangan po nila mag-load ng regular mas mahal load kasi. para tayo ay matawagan at magpa-reserve lang. Depende pa kung ganong katagal yung magiging usapan po. Dahil tayo ay nag-collect ng data. Ngayon po, maaari na silang tumawag gamit lamang ang kanilang mobile phone na merong unlimited load. At maaari nila tayong tawagan ng mas mura at mas madali. Tama. Kaya nilunsad natin yung Amo Soup Contact Center. ACC. Yes po, at patuloy natin pinapagpubuti po yung ating Amo Soup Contact Center. Tsaka dyan sa Amo Soup Contact Center, diba, they can talk directly to you, yung kung may katanungan sila. Apo, mismo po. Pero ang maganda ngayon nga, bukod dyan, dumami yung options nila kung paano marami kayo makausap bukod sa contact center. Ngayon, kung wala naman silang questions talaga, gusto lang magpa-reserve, sa Shore system na sila. Diba? Type lang. Okay, reserve na ako. O, diba? Yes po. Ang bilis. Okay. Napakabilis din ang oras natin. We're almost finished. So, siguro i-share nyo na lang sa amin po, no, kung ano yung email, although we encourage nga to use the Shore system. Pero for other queries, for other questions, yung official email address ng Amo Soup Sailor's Home, if you could share po. Our Amo Soup official email address po is sailorshome@amosoup.org. Ayan. Napakadaling tandaan. Small letter lang po lahat. sailorshome@amosoup.org. Yes, okay. So, kung meron kayong mga further questions about the Sailor's Home. Pero kung magre-reserve lang kayo, you know na the dates, kung kailan nyo kailangan magstay sa Sailor's Home, pwede na kayong dumirekta sa Shore, sa Sailor's Home online reservation system. So, makikita yan sa Amo Soup official Facebook page and group, sa Amo Soup official website. I'm sure it's already up there.
Thank you, Nixon, Mr. Nixon Forteza. Tsaka namimigay na rin po kami, ma'am, ng flyers po para po to promote the AMOSUP SOAR promote the system. SOAR po. And Scan na lang yun, ma'am. Scan. Mabilis na ngayon lahat. Phone na lang Peggy na po ba? Oo, di ba? And yung mga seafarers natin, alam ko lahat yan online lagi. Very active yan sa social media. So, yan, SOAR system kung kailangan nyong mag-reserve sa sailors. So, okay. Dahil nabanggit mo na rin ang AMOSUP Contact Center, i-share na rin natin sa kanila, no? Para sa mga landline users, ang number ng ACC, AMOSUP Contact Center, ay 632-8527-8491 hanggang 98. Para naman sa mobile, Globe subscribers, 63945-795-5345. Sa smart subscribers naman, 63920-437-1496. Paalala lang po, para lang po yan sa calls, okay? Hindi po yan nakaka-receive ng text messages. So kung ano po, mas mahaba yung inyong queries, mag-email na lang po kayo sa sa sailorshome@amosup.org. Ayan. Okay, so for social media, kung saan very active yung members natin, meron tayong AMOSUP Official Facebook page and AMOSUP Official Facebook group. Meron din po tayong AMOSUP Official YouTube channel. So, mag-follow, like, subscribe na po kayo sa mga social media pages, groups, and sa YouTube channel po ng AMOSUP. And, of course, andyan pa rin po yung ating www.amosup.org para sa mas marami pong impormasyon, maraming detalye para sa ating mga service units ng ating union. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Junella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, at Jerome Toledo. At sa ating ka-AMOSUP, ang napakaganda na si Miss Lara San Juan. At syempre, maraming salamat sa ating mga special guests from AMOSUP Sailors Home na sina Miss Miriam Alea at si Mr. Carlos Ragual. Salamat po sa inyong pagmamalasakit, sa inyong hard work, sa inyong dedication at sa walang sawang serbisyo para sa ating mga Pilipinong mandaragat. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon sa lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas, World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.